Itong si Harry Roque, kinomentaryohan ni ano, kinomentaryohan ni Yussi Claire Castro. Kasi sabi ni Yussi Claire Castro, mga kabunyog, ito umanong si Harry Roque hindi mo maintindihan. Ayaw umuwi sa Pilipinas kasi wala daw hustisya dito. Pero gusto niyang pauwiin si dating Pangulong Duterte dahil dito daw dapat bigyan ng hustisya. Dahil okay naman daw ang justice system dito. Oo nga naman. Ano ba talaga, Roque? Hindi ka na maintindihan eh. Sa bagay, mahirap naman talagang maintindihan yan si Roque. ha? Oh, nakikipaglaban si Roque, lagi niyang sinasabi, may gumagana ang hustisya sa bansa. Kaya dapat hindi sa ICC o sa dayuhang korte litisin si Duterte. Yan ang sinasabi lagi ni Roque. At ng mga DDS. Oh, ano naman, mayroon naman daw tayong functioning criminal justice system. Bakit daw kailangan pang dalhin sa ICC ang si Digong? Samantalang gumagana naman ang criminal justice system natin. Kaya sabi ni Roque, dapat pauwiin. Ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong nila. Kasi doon na lang sa Pilipinas litisin kasi gumagana naman ang hustisya natin. Hindi naman daw tayo failed state. Hindi naman daw tayo isang bansa na bagsak ang justice system. Yan yung sinasabi ni Roque, mga kabunyog. Kaya ang pinaglalaban nila, pabalikin si Duterte. At dito na lang sa Pilipinas litisin dahil gumagana naman ang hustisya dito sa atin. Pero pagdating sa kanya, ang stand ni Roque, hindi siya babalik sa Pilipinas. Mag-a-apply siya ng political asylum. Nag-a-apply siya ng political asylum dati sa the Netherlands, ngayon naman Austria. Kasi wala daw maaasahan na patas na hustisya sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ni Roque. Ano daw siya? Biktima daw siya ng inhustisya. Wala raw patas, fair o due process sa Pilipinas. Hindi daw patas ang justice system sa bansa natin. Kaya dahil diyan, pinipersecute siya, inaapi siya, kaya nag-a-apply siya ng political asylum kasi wala siyang aasahang hustisya sa Pilipinas. Ano ba talaga, Roque? Ano ba talaga? Ang nakakalito na yung mga sinasabi mo. Sasabihin mo, may hustisya, kaya dapat pabalikin dito si Tatay Digong nyo. Tapos sasabihin mo na naman, walang hustisya, kaya hindi ka uuwi sa Pilipinas. Parang ang issue ng gumagana ba ang hustisya sa Pilipinas, ang sagot ni Roque, depende. Parang pag tinanong mo si Roque, Roque, gumagana ba ang hustisya sa Pilipinas? Ang sagot ni Roque, depende. Bakit depende? Pagdating kay Digong, gumagana ang hustisya. Kaya dapat pabalikin siya galing ng ICC, pabalikin sa Pilipinas. Yun ang ano ni Roque pagdating kay Digong. Pero pagdating sa kanya, hindi gumagana ang hustisya ng Pilipinas. Hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Ano ba yun? Depende pala yun. Pag kay Digong, gumagana. Pag sa'yo, kay Roque, hindi. Matindi talaga tong mga DDS na to. Matindi tong mga DDS na to eh. Hindi mo na maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Ano na eh. Matalino naman dati to si Roque. Kaya lang ngayon wala na. Nung naging DDS, naging Duterte diehard supporter na, yung pagiging matalino niya nawala na. Parang yung kalye doon sa UP Village, di ba ang mga kalye doon ang mga nakapangalan, matalino, matulungin, masunurin street. Mayroon dong street, Matalino Street dati. Ang pangalan na ngayon, Harry Roque. Kaya ang pangalan daw ngayon nun, Harry Roque Street. May nakalagay sa parentheses, dating matalino. Yan si Harry Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Ang mga sinasabi niya, depende. Kaya, kahit itong mga DDS, hindi mo na rin maintindihan. Wag daw babalik dito si Harry Roque kasi walang hustisya dito. Si Dugyong naman, pabalikin sa Pilipinas kasi may hustisya dito. Wala na. Nasira na ang takbo ng isip nitong mga DDS, umaasa si Roque na makakabalik pa naman daw sa Pilipinas si Duterte, sabi ni Roque.
Sabi niya, ang pag-asa nila yung tungkol sa jurisdiction. Jurisdiction. Mayroon pa naman daw appeal. Pagdating daw sa appeals chamber, sabi ni Roque, papanigan daw yung issue ng jurisdiction. Kasi yung issue ang issue kasi, may jurisdiction ba ang ICC sa kaso ni Duterte? Pagdating doon sa pre-trial chamber, dinesisyonan na yan ng pre-trial chamber. Wala ay may jurisdiction ng ICC. May jurisdiction. Ngayon, ang ginawa nila Kaufman at ng abogado ni Duterte, nag-appeal sa appeals chamber. So ngayon, sa ngayon wala pa. Sa ngayon wala pang desisyon ng appeals chamber. Kung may jurisdiction nga ba, wala. Ang paniwala ni Roque, ang magiging desisyon daw ng appeals chamber, walang jurisdiction. Kaya makakalaya na daw si Tatay Digong nila. Makakabalik na sa Pilipinas. Anyway, hintayin natin ang desisyon ng appeals chamber. Pero, ano yan mahirap na i-reverse na yan ng appeals chamber. Bibihirang mangyari yan. Bibihirang mangyari yan. Dumaan na yan. Ang dami ng pinagdaanan ng kaso na yan ni Duterte. Ang dami ng delaying tactics na ginawa ni Kaufman. Masyado nang nababagahe ang ICC diyan. Tapos ngayon sasabihin ng kampo ni Duterte walang jurisdiction ng ICC. Sa pre-trial chamber may desisyon na. May jurisdiction ng ICC. Denied. Pagdating ngayon sa pre-trial chamber, hindi pa. Yan yung hinihintay ngayon. Ang sabi ni Roque, ano daw yan? Malaki ang posibilidad. Yan na daw ang pag-asa ni Duterte, ni Tatay Digong nila. Magdidesisyon daw ang pre-trial ang appeals chamber na walang jurisdiction. Nangangarap na naman itong sila Duterte. Pinapaasa nyo na naman yung mga supporters nyo. Yan ang problema sa inyo. Si Attorney Martin Delgradin, ini-interview sa SMNI, sinasabi niya, makakauwi na si Duterte. Kaya naman itong mga DDS, paniwalang-paniwala naman. Tapos pag hindi nangyayari yung pinapaniwalaan nila, galit kay Kaufman. Kaya sabi ni Kaufman, hindi naman madali itong ginagawa ko na to eh. Hindi naman madali itong ginagawa ko na to. Si Harry Roque din, komentaryo sa kaso ni Digong, siya mismo may sarili ring problema. Hindi niya nga maipanalo yung kanyang asylum application. Tapos komentaryo pa siya ng komentaryo sa kaso ni Digong. Kaya ngayon nagkakaloko-loko ang mga sinasabi ni Roque. Nagsasanga-sanga. Sasabihin niya pabalikin sa Pilipinas dahil gumagana naman ang hustisya. Pero siya, hindi dapat bumalik sa Pilipinas dahil walang hustisya. Ano ba talaga, Roque? Ang gulo-gulo mo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.